Naihatid naman nila ng maayos si Leona sa kanilang bahay. Siya pa ang nagbukas ng pintuan ng sasakyan para sa dalaga at pinayungan na sanay si Dexter ang gagawa nun. Nang papasok si Luna ay binigay na ni Yves ang payong sa dalaga. Pagkatapos ay nagpaalam na si Yves sa kanya. Mabilis namang pumasok si Leona sa kanilang bahay. "Dumating ka na pala. Sabi sa'yo walang pasok." Saad ng kanyang mami na may dalang tuwalya. Agad niyang itinago ang hawak na kapirasong papel sa bulsa ng kanyang uniform. "Okay lang po mami. Sige, pasok na po ako sa room." Aniya na mabilis na nagtatakbo sa kanyang room. Anong nangyari sa batang yun? Nasabi na lang ng kanyang mami dahil sa inakto nito. Nang maisara ni Leona ang pintuan ay agad din siyang sumandal roon habang kapa ang kanyang dibdib. Mabilis na tumibok iyon. Hindi niya alam kung anong meron sa papel. Habang pinapayungan kasi siya ni Yves at iniabot yun ay may kasama pa yung kapirasong papel. Sabay bulong sa kanya na hihintayin ko mamayang gabi. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya. Nang makapasok ito sa kanyang room ay agad itong sumandal sa pintuan nang maisara niya iyon. Kapa pa niya ang kanyang dibdib dahil sa sobrang pagtibok ng kanyang puso. Paano ba naman kasi nang alalayan siya ng Kuya Yves niya habang pinapayungan ay may nakasabay palang kapirasong papel sa hawakan ng payong. Bago ito magpaalam sa kanya'y may binulong ito sa kanya. Sinasabihan siya nitong mag-aantay siya mamaya. Hindi niya ito natanong kaagad dahil pinangunahan siya ng kaba at hiya. Napaisip siya kung ano bang ibig nitong sabihin. At upang masagot ang kanyang katanungan ay dinukot niya sa kanyang bulsa ang papel. At doon ngay nalaman niyang number pala niya iyon na may note na, "Nahiya kasi akong kunin sa kapatid ko ang number mo, baka ano pang isipin nun." Napakagat sa pang-ibabang labi ang dalaga. Pagkatapos ay tumalon ito sa kanyang kama habang nagpapagulong-gulong. Bago pa mawala ang kuryente ay nag-full battery muna siya. Nagpalit muna siya ng uniform at inayos ang sarili bago hinarap ang phone. Seryoso pa siya habang kaharap ang kanyang mobile phone. Sa una ay nagdalawang isip siya kung tama ba na mag-text siya rito. Pero wala. Excited siya sa magiging reply nito. Nag-isip muna siya kung ano ang sasabihin sa Kuya Yves niya. Marami na siyang na-type kaso lagi niyang kiniklear. Nakailang attention na siya hanggang sa nagbahala na siya at kung ano na lang ang pwede niyang i-text dito. "Hello kuya, andyan ba si Dexter? Huwag mong sabihin na nag-text ako, ipaprank ko sana siya. Kunwari ay uhulaan ko kung ano ang ginagawa niya." Anya sa text. Mabilis pa niyang binulusok ang mukha sa unan dahil gusto niyang magtitili ng maisend niya ang message. Kaso nakailang minuto na ang lumipas, kaso wala pa rin siyang nare-receive na reply mula sa binata. Kaya chinek na niya ang phone kung nakasilent ba ito. Ngunit ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang makitang di pala na-send ang message niya due to insufficient balance. Natampal na lang niya ang kanyang noo pagkatapos ay nagtatakbo ito sa mami niya para ma-load siya. Nagtataka ang mami niya kung bakit siya nito minamadali pero hinayaan na lang niya ito hanggang sa binigyan nga niya ito ng load. Napapailing na lang siya nang makita ang malawak ng ngiti ng anak pagkatapos ay pinaghahalikan pa siya nito sa pisngi. Natuwa na lang din siya dahil sa paglalambing ng anak. Bihira pa naman magkaganoon ang anak niya. Nang mai-send niya ang kanyang message ay doon pa lang siya natauhan. Ba't nga ba ako excited na excited makachat siya? Nasabi niya sa kanyang sarili. Pero agad rin yun napalis nang ma-receive niya ang reply ni Yves. "Ang ganda mo kanina?" "Well actually, maganda ka naman lagi pero you put a makeup kanina diba?" Reply ni Yves. Gustong mahimatay ni Leona sa nabasa, parang kiniliti ng malala ang puso niya. Nagkulong siya sa kwarto right after naming dumating. May asikasuhin kasi siya. Pangalawa nitong reply which is sagot na niya sa unang message niya about kay Dexter. Di malaman ni Leona ang sasagot pero sinubukan pa rin niyang kumalma at maging normal. Like a conversation of a young sister and a big bro. Nag-inhale-exhale muna siya bago nag-type ng sasabihin.
Thanks kuya, napansin mo pala? Reply niya. Hindi na niya naitanong pa kung anong ginagawa ni Dexter. Yeah, actually, gusto talaga kitang makausap ng maayos. Kaso parang lagi kang naiilang sa akin. Reply ni Yves. Tumingin sa kisame si Leona while thinking. Gosh, ganun ba ka obvious? Nasabi na lang niya sa kanyang sarili. Agad niyang binigyan ng assurance si Yves na kaya lang siya nagkakaganon dahil nahihiya lang siya. Habang tumatagal ang kanilang usapan ay mas nagiging komportable na si Leona kay Yves to the point na nakakalimutan niya na nakakatanda sa kanya si Yves. Kung kakain ka ng lunch, please let me know. Don't bring your phone habang nakikipag-text sa akin. I'll wait your message after your meal. Saad ni Yves. Parang alam nito na nadadala na siya sa usapan nila. Tiningnan niya ang oras at di niya namalayan na pasado 1:00 na pala ng hapon. Okay, I will take my lunch na. Ikaw din dapat. I will text back later. Huling message niya na para bang nagpapaalam sa boyfriend. Lalabas sana siya, inayos muna niya ang kanyang itsura upang di mapaghalataan ng kanyang mami. Pagkabukas pa lang niya sa pintuan ay nabungaran kaagad niya ang kanyang ina. Akala ko di ka nalalabas dyan sa lungga mo. Nakataas nitong kilay sa anak. Mabuti na lang at di niya hawak ang kanyang phone. Mami, marami lang akong tinapos na errands habang walang pasok pero kakain naman na ako. Anito kapag kuway ngumiti ng pagkatamis-tamis sa mami niya. Hinayaan naman siya ng mami niya. Since di naman ito pinapabayaan ang pagkain niya, even though she's turning 18, ay binibaby pa rin nito ang anak. Siya lang kasi ang nag-iisang anak nito. Siya lang ang kasama nito sa buhay, kaya di niya pwedeng hayaan si Leona. Sumakabilang babae na kasi ang asawa niya noong bata pa si Leona at ipinalabas nitong matagal ng patay ang kanyang ama. Iginugol nito ang kanyang buhay sa nag-iisang anak. Kaya may pagkamahigpit ito sa anak. Kapag may napansin siyang mali, agad niyang inaalam ito. As of now, mukhang wala naman itong pinapabayaan sa sarili. Mabilis kumain ang dalaga, hindi naman ito nagmukhang nagmamadali para di mapansin ng kanyang mami. Normal lang ang lahat ng ikinikilos niya kahit atat na siyang makausap ang Kuya Yves niya. Nang mahugasan na nga niya ang kanyang ikinainan, ay dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay excited na binuksan ang phone. Tila ba alam na alam ni Yves ang dapat gawin ni Leona, kaya mas na-attract ang dalaga sa kanya. Pakiramdam niya ay napaka-matured mag-handle ni Yves ng situation. Naging smooth ang usapan ng dalawa. Minsan tumatawa siya mag-isa, kinikilig at nagpapagulong-gulong sa kanyang kama. Nakakapag-open up na siya ng maayos kay Yves. Gabi na pero di pa rin matapos-tapos ang usapan ng dalawa. Hanggang sa mag-decide si Yves na sabihin ang totoo. She called her instead of texting her. Nataranta naman si Leona pagkakita sa karatula at mabasa ang pangalan ng Kuya Yves niya na tumatawag. Parang bumalik lahat ng kaba niya. Nakailang ring na bago niya sinagot ang tawag nito. Hindi siya kaagad nagsalita. Hello Leona, nadisturbo ba kita? Agad na tanong sa kanya ni Yves. Pinakalma ni Leona ang sarili bago sumagot nang marinig ang baritonong boses ng lalaki. Hindi naman kuya. Kanina pa nga tayo nagte-text. Nag-CR lang ako saglit kaya di kita nasagot kaagad. Todo explain niya kahit di naman kailangan. Napangiti tuloy si Yves. Masyado kasing napaghahalataan ang dalaga. I wanted to be honest with you. If you don't mind, pwede ko bang sabihin ito sa'yo? Diretsahan niyang tanong. Kinabahan na naman si Leona sa maaaring sasabihin sa kanya ni Yves. Nasobrahan ba siya sa kakakwento to the point na nagmukha talaga siyang bata? Naisip niya na baka na-turn off ito siguro sa kanya. Hindi ka ba magagalit? Hindi po kuya. Sabihin niyo na po sa akin. Okay, first thing first, panimulang biro pa nito. Siguro para malesen yung tension between them. Huwag ka nang magpo sa akin pag tayo lang magkausap. Second, favor is, don't call me kuya, pwede ba? Pakiusap nito. Napangiti ang dalaga pero kunwari ay nagtanong pa rin ito.
Bakit naman? Ayaw mo bang igalang kita? Iba kasi ang dating sa akin. Ganito kasi. Gusto ko si kita, Leona. Parang nabingi siya sa sinabing iyon ni Yves. At the same time, nag-echo yon sa kanyang tainga ng paulit-ulit. Pero di ina-absorb ng kanyang utak. Ayaw niyang mag-assume pero muling na-confirm ang hinala niya. I mean, noong una pa lang kitang nakita, nagustuhan na kita. Ferg, pero ngayon ko lang to naramdaman. Kahit ang tagal ko na sa Canada, hindi ko to naramdaman sa ibang babae. Sa'yo lang, sana wag kang magalit sa akin. Gustong magtitili ni Leona sa kilig. For the first time, siyang magka-crush pero umamin pa sa kanya. Hindi siya nakapagsalita kaagad kaya muli siyang tinawag ni Yves. Nang matauhan siya ay wala sa sariling, napaamin din siya na may gusto rin siya sa lalaki. Really? You mean, pwedeng maging tayo? Dulas na bulalas niya. Kung ganun, sasagutin mo na ako kaagad? Tanong ni Yves. Ngayon pa lang na-sink in sa utak ng dalaga ang mga sinabi nito. Pero total andoon na rin naman kaya di na siya nagpakipot pa. I like you, Kuya Yves, and I hope itago muna natin to since baka magalit si Mami. Ani ni Leona. Don't worry, I know what I'm doing. Di kita ipapahamak. Aantayin ko na dumating ang tamang panahon para maisigaw ko sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Pero please don't call me kuya na ha. Instead, love na lang. Saad ni Yves na mas lalong nagpatunaw sa dalaga. Napakagat-labi siya. Ito pa lang ang kauna-unahan niyang makipagrelasyon at ang mas malala ay malayo pa ang age gap nila. Pero when it comes to love naman, age doesn't matter, diba? I love you, love. Salamat sa pagtanggap sa akin despite of our age gap. I love you too, kinikilig niyang sagot. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila hanggang sa sinabihan na nga siya ni Yves na kailangan nitong matulog dahil baka bukas ay may pasok na ito. Kinabukasan ay di magkanda o gaga ang dalaga sa pag-aayos sa sarili, lalo pa at muli silang magkikita ni Yves. Kung noong una nga'y sobrang ilang siya, paano pa kaya ngayon na naging sila na nga ng palihim? Pasimple siyang nagpaganda, inantay rin niya na si Yves ang unang mag-text. Nang marinig niya ang bosina ng sasakyan ay nakayuko lang siya. Hindi siya tumitingin kay Yves, binuksan niya ang box set pero wala si Dexter. Dito ka na sa front set, umupo love, tawag ni Yves. Love? Nauutal na tawag ni Leona. Sinunod na rin niya ang sinabi nito. Nagkalagnat ang kapatid ko kaya ikaw lang ang ihahatid ko. Paliwanag nito dahil alam niyang itatanong din niya iyon. Sa una ay di naging komportable si Leona na kasama si Yves, pero dahil sa pagkukwento at paghawak nito sa kanyang kamay ay nawala bigla ang hiya niya. Ilang araw nang lumipas at kahit kasama na nila si Dexter ay di sila nagpapahalata sa kung anong meron sa kanila. Hindi na bumalik ang pagiging taklesa ni Leona. Naisip ni Dexter na dahil sa paparating na debut ng best friend niya, kaya nagbabago na ito ng kilos at pakikipag-usap. Kada gabi ay nag-uusap ang dalawa sa tuwin ay tinatanong ni Yves ang nobya kung ano ba ang nais nitong gift. Basta andoon ka sa birthday ko at maka-last dance ka, sobra na sa gift yon, love. Aniya. Basta. May present ako sa'yo, di pwedeng wala, lalo na sa baby ko pa ang girlfriend. Paglalambing nito, para namang kinikiliti si Leona sa pinagsasabi ng kanyang boyfriend. Bes, may napansin ako sa'yo. Saad ni Dexter, habang nasa classroom sila. Nakaramdam naman ng kaba ang dalaga dahil sa sinabing iyon ng kanyang best friend. Natakot ito na baka mamaya niyan ay nahalata nito kung anong meron sa kanila ng kuya niya. Ha? Bakit naman, Bes? Wala namang nagbago sa akin ah. Aniya na, nagkakanda bulol-bulol pa. Nagsisimula ka na kasing ayusin ang kilos mo, pero way better yan kasi di bagay sa iyo ang pagiging taklesa. Saad naman ni Dexter na nagpaginhawa sa dalaga. Akala niya ay kung ano na ang sasabihin nito kung nagkataon. Hindi niya alam ang gagawin. Abangan niyo po ang susunod na kabanata.
Thank you for watching.